May nagtanong po sa akin, magandang araw po, Boss Ray. Pakitulungan naman po ako. Nagkaroon na po ako ng depression sa mga pagtitext ng kung ano-ano sa akin ng mga ola po. Gawa po overpass due na po ako. Marami po silang sinasabi. Nagre-reply naman po ako sa kanila sa text na kaya hindi pa ako nakakabayad ay gawa po talagang wala akong pambayad. Gawa nga po ng nagamit ko sa pagpapagamot. Kahit anong pong paliwanag ko ay ganun pa din po sila. Nag-text na may halong hindi maganda ang sinasabi. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sadya pong wala akong pambayad sa ngayon dahil naharap po ako sa gastusin. Paki-advise naman po para hindi lumala ang depression ko po. Ito po, meron siyang pinadalang kopya ng demand letter. Okay. Offer of settlement / small claims demand letter from Primary Investigation Team. Metro Manila, December 19, 2023. Dear client, this letter serves as the last and final attempt to settle you the following matter. Unsettled obligation. It is in both of our best interests to resolve this matter amicably. So in order to settle this today, we are willing to settle and dismiss this matter. A failure to reply will result in pursuit of legal action against you. All legal rights will be explored without further notice to you and this debt. This may cause you to incur additional expenses, including but not limited to paying attorney's fee and filing cost, and your credit may be impacted. This letter will be used as additional proof of your failure to pay should legal action be pursued. We hope to resolve this matter as quickly as possible. Sincerely, Legal Officer. Kakaiba ho yung demand letter nila eh. No? Himayin ho natin yung demand letter. No? Offer of settlement, small claims demand letter. Offer of settlement. Kasi kung offer of settlement po, dapat meron silang nakasaad dito kung magkano yung ino-offer nila, no? Hanggang kailan. Ano po? Tapos, sasabihin dito / small claims demand letter. Hindi ho nagpapadala ang small claims ng demand letter. Okay, kung demand letter po, demand letter dapat, no? Tapos from, so sinabi niya kung kanino naman po, so tama, no? Kaya lang ho, yung format medyo hindi aligned. I don't know kung dun lang to sa pagkakapadala via email or hindi ko alam, no? Tapos nilagay po nila yung address nila, tama naman, no? May date. Ang masakit ho, dear client. Okay, ang demand letter ho dapat is address dun sa nangutang. For example po, si Juan de la Cruz, so Dear Juan de la Cruz, dun niyo po ipangalan. Hindi ho Dear Client. Kung ako tatanungin, hindi ho ako abogado ha, hindi ho siya legal na demand letter. Kulang kasi yung nilalaman kasi kung babasahin niyo ho yung body, wala naman ho nakalagay kung magkano yung kailangan yung bayaran. Di po ba? Kasi importante yun eh. Tapos wala naman siyang inagay na date kung kaya hanggang kailan niyo babayaran. No? Meron dito ano yung mga sinasabi niya rito kasi consequence na pagka raw hindi niyo nabayaran, magpupurso sila ng legal action against you. Tapos babayad daw kayo ng abogado. Ba't kayo magbabayad ng abogado? Civil case lang ho yan. Small claims. So ibig sabihin wala akong abogado. Di po ba? Marami po yung yung mga cost po may dagdag, no, sa sisingilin sa inyo, no? Maaari po hindi pa tayo sigurado ron kasi si Judge ang magdi-decide niyan eh. Di po ba? No, tapos nagsabi may pumirma ho rito, no, yung legal officer ho daw nila. Okay? So, well, maaaring pumasang demand letter pero kulang-kulang ho kasi para ho siya masabi yung demand letter dapat ho naka-address unang-una dun sa tao, hindi ho naka-address eh, dear client lang po eh.
tas wala naman hong halaga na nakalagay. Di po ba? Pagkatapos wala naman taning kung hanggang kailan. O di po ba? So, ano siya, hindi siya matatawag for me, no, na demand letter. Okay? Yung sa inyo po, no, kagaya yan, nagkakaroon na ho kayo ng depression, no. Yan ho yung gustong mangyari nung mga ola, no. Ma-depress talaga kayo. Kasi hindi sa kagaya ho, ulitin ko lagi, ano po, hindi ho kasi sila marunong maningil. Ano po? Kasi kung marunong lang ho talaga sila maningil, hindi nyo aabutin yung ganyan, di ba? Depression, di po ba? Ando na ho ako, nagamit nyo ho yung pera kasi meron ho kayong karamdaman, no? Pero po, dapat po yan ipagtuunan nyo ng pansin. Kailangan nyo rin po siyang bayaran. Kasi po, nagamit nyo yung pera eh. Hindi po natin po pwedeng isawalang bahala yung ating obligasyon dun sa lending company. No, ang masakit nga lang ho is dahil nga hindi sila marunong maningil, nahaharas na kayo. So, nadidepress kayo ngayon, no? Kagaya ho, paulit-ulit kong sinasabi, no? Kaya ho tayo nakaka-receive ng ganitong mga mensahe, ganitong pananakot, ganitong harassment, kasi nga po, hindi tayo nakabayad ng ating utang dun sa OLA, no? Sa OLA na hiniraman ninyo. Kaya ho nila ginagawa yan kasi hindi ho sila marunong maningil. Ano po? Ang gawin nyo po, well, wag nyo muna siyang pansinin yung mga messages. Okay? I-relax nyo yung sarili nyo, no? Wag nyo isipin muna sa ngayon. Ano po? Ang gawin po ninyo is mag-concentrate kayo dun sa health nyo na makarecover kayo para po magkaroon kayo ng hanap buhay, makapag-ipon at mabayaran nyo po yung inyong utang dun sa OLA. No? Kailangan nyo pong bayaran kasi. Nasa batas po yan. Pagka tayo ay nangutang, kailangan po natin siyang bayaran. Ano po? Ganun ho yan eh. Tsaka nagamit nyo ho yung pera. Kumbaga napakinabangan nyo po. So, kailangan ho natin siyang bayaran. No? Marami ho nagko-comment, no? Pag sinasabi na pagka raw naharas ka, huwag kang magbayad na. Hindi ho ganun, no? It doesn't work that way kasi kumbaga, huwag natin ipakita sa kanila na ganun din tayo. No? Gawin natin, bayaran natin. Tapos, tsaka natin nireklamo or habang tayo ay nagbabayad, ireklamo ho natin. Nandyan po ang SEC, andyan po ang PNP Anti-Cybercrime Group, andyan po ang NBI Cybercrime Division, andyan po ang National Privacy Commission. No? Yun po yung mga ahensya ng gobyerno na po pwede nyo pong lapitan para po kayo ay mag-complain. No, ngayon regarding po dun sa harassment, po pwede nyo naman po silang idemanda eh. Kailangan nyo lang po talagang alamin, no, kung sino ho yung ididemanda ninyo. Ang kabigatan lang po kasi sa OLA kagaya niyan yung iba hindi nagpapakilala. May inam-inam to, nagpakilala pa ho eh. No, hindi ko lang ho alam kung tama yung address na inilagay nila. So checkin nyo po sa SEC kung tama. No? So ihablan nyo po. Wala naman ng problema ron eh. Para ho kayo makapaghabla, kung wala ho kayong extra budget, lumapit po kayo sa PAW. Ang PAW po ang po pwedeng tumulong sa atin, lalo kung wala ho tayong budget. Tutulong at tutulong po sila. Yan ho ang kanilang adhikain. No? Pagtuunan ho na muna natin ng pansin yung inyong health. Tapos, little by little, no? Baby steps po kayo, no? Hanggang sa mabayaran niyo po yung OLA. At ang pinaka-importante po, pag nabayaran niyo na siya, huwag niyo na ho siyang tanggalin. Ang lagi ko pong pinapayo is, kung kayo po ay mangutang lang po ng sapat at kung ano yung kayang bayaran. Okay, yun lang pong pasok dun sa disposable income ninyo, ang amortization. Yun lang po. Kasi po, pagka sumobra kayo dun sa disposable income, hindi ko kayo makakabayad. No, ang mangyayari ho sa inyo utang dito, tapal dito, utang dito, tapal dito. Hindi ho matatapos yan. Never ending cycle ho yung mangyayari sa inyo. Ibabaon at ibabaon nyo lang ang sarili ninyo sa kumunoy. No? So, huwag nyo hong gawin yun. No?
Kung kailangan talagang mangutang, wala naman ng problema, mangutang kayo. Pero kung hindi nyo kailangan mangutang, wag na ho muna kayong mangutang. Wag ho kayong kumuha ng batong ipupukpok sa ulo ninyo. Kasi yung obligasyon ho yan eh. Di po ba? Para lang ho yung sa bahay yung kuryente. Pag hindi ho kayo nakabayad, ipuputulan ho kayo. Di po ba? Sa utang naman ho, pag hindi kayo nakabayad, ay gagawa ho ng yan ng legal na paraan. No, yung mga lending na legitimate to, financing na legitimate tsaka bangko, no? Hindi gagawa ho ng legal na pamamaraan yan para kayo masingil. Oh, di po ba? Mare-report pa kayo sa CIC. Oh. Eh paano kung ola yan? Oh, di ihaharas kayo ng ihaharas. Oh, kayo lang din ho ang maapektuhan. So, kung hindi ho talaga kailangan, wag mo na kayo mangutang. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na ito, no? At kunin ko na po itong opportunity na to na magpasalamat po, no? Sa lahat ng nanonood at nagko-comment, no, sa aking mga videos na ina-upload, no? Especially po yung mga nagtatanong, no? Maraming salamat din po sa inyong mga likes, no, at pag-share, no. At ako po lubos na nagpapasalamat po sa inyo, no? Kasi po marami na po nakakapanood po sa atin, nakakatuwa po talaga. At anyayahan ko na rin po kayo na sana po tangkilikin nyo rin po yung iba ko pa pong mga social media accounts, no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.